Good afternoon sa bawat isa. Pwede bang batiin naman natin ang bawat isa sa lugar na ito? Pwede bang kamayan mo yung nasa katabi mo, kaliwa at kanan? Come on. Ayan, magandang hapon sa bawat isa. Amen. We're so glad na tayo ay nandito. Bago kayo lumabas ng inyong family siguro, nag-church muna kayo and we are glad na kayo po ay nandito. Come on. At ating itaas sa langit, ating mga kamay, tayo manalangin sa Panginoon. Lord, we continue to welcome you sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalangin po namin, kayo po yung mag-open ng heart ng bawat isa sa amin. And we believe, Lord, kikilos ka sa aming mga buhay. Change us, Lord, from glory to glory. And dalangin namin, Lord, that same God na kumilos noon sa mga early church, sa mga tao, Panginoon, na nakinig na iyong mga salita. Lord, we believe that you will also move sa aming mga buhay. At Lord, bibigay niyo po yung lahat ng pangailangan namin. Imimit niyo lahat ng aming needs because you are our heavenly Father in Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. Malaya po tayo makakaupo. Once more, welcome to church. Ako po muli ay naatasan ni Bishop na mag-preach ngayong hapon. Alam ko po maraming kabataan yun nandito, mga single men. Meron din po mga married na nandito, pero nagsiselebrate pa rin po tayo syempre sa ating church ng Father's Day. And welcome to church. Amen. Alam niyo po, sa church natin, kaninang morning, meron tayong pagbati sa mga Father's Day, and ngayong hapon din po babatiin natin yung mga fathers na dumalo ngayong hapon na ito. Kaya pwede bang batiin mo kung katabi mo ay father, come on, batiin mo na lang ng Father's Day yan, ano? Kung yung katabi mo ay isang father. Okay? At ganun din po sa ating church, actually, okay, sa ating pong church, hindi lang father yung binabati natin ngayong araw na ito, maging yung mga husbands din po, kasi po sa panahon natin, syempre para kasing ang hirap din naman na hindi batiin yung mga kapatiran natin na hindi pinalad na magkaroon ng anak, pero gusto talaga nila, willing talaga sila, and some of them naging father na rin sa marami sa atin sa church. So, gusto rin natin sila batiin ng Husband's Day ngayong araw na ito. And for some of us, pwedeng kapag pinagdiriwang yung Father's Day, ito po honestly, pwedeng yung iba sa atin dito, magiging totoo lang ako, hindi masaya kapag Father's Day. Meron ba kayong mga kilalang hindi masaya kapag Father's Day? Because honestly, nakikisimpathize po tayo, and ito po ay openly nating sinasabi sa lahat. Next slide please. We sympathize po sa mga kapatiran natin na naalala nila sa mga oras na ito yung tatay nila. Pwedeng yumaon na yung tatay nyo, o kaya galing po kayo sa isang broken family and you have a bad experience sa tatay mo. Alam niyo po, minsan kapag sinabing Father's Day, Mother's Day, sometimes yung mga tao, alangan sila sa kung anong mararamdaman nila. Magiging masaya ba sila o kaya magiging talagang malungkot? Kasi iba-iba tayo ng experiences. Amen? But we sympathize sa mga niwan po ng kanilang mga tatay and nagkaroon ng broken family at saka talagang yumao na ang kanilang mga tatay. But parehas po yan, we celebrate and we sympathize. But unfortunately, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kapanahunan po natin sa Pilipinas, ayon po sa World Health Organization, ang sabi daw po ay meron daw po ngayon 15 million sa Philippines po ito, na single or solo parent sa Pilipinas. Nasa around 120 million na ata tayo ngayon, yung population. But out of those 120 plus million, ang sabi daw po, meron daw po ngayong 15 million single or solo parent sa Pilipinas. And majority po sa kanila, nakakalungkot kasi ganito, hindi po sila solo parent na tatay yung nag-raise up sa kanila. Actually, 95% daw po
ng 15 million na ito ay mga kababaihan. Some of them, kahit na wala na silang partner, sila rin po yung tumayo, hindi lang nanay, kundi parang tatay na rin sa kanilang mga anak. And marami pala sa atin ngayon, pwedeng hindi lang nagsasalita yung katabi mo, pwede mo bang sulyapan, tignan yung katabi mo, no? Pwedeng hindi yan nagsasalita, pwedeng siya rin ay galing sa isang single parent na nag-raise up sa kanya, wala siyang tatay. Ano po? It is because many Filipinos na tatay na dapat maging tumayong tatay talaga, hindi talaga sila nagpapakatatay, hindi sila nag-step up. And that is why yung topic po natin ngayon is actually nag-a-address sa lahat ng mga nagbabalak maging tatay dito. O kaya gusto mong magkaroon ng asawang lalaki, o kaya naman ikaw ay yung asawa mo gusto mong dalhin kay Lord, magkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Ang topic po natin ngayon is all about the biblical father. Ano pong topic natin? The biblical father. At kung kayo po ito, gusto ko pong i-take note nyo itong tatlong bagay na pag-uusapan natin. Ano ba yung tinatawag na biblical father? So, wag nyo pong isipin muna yung experience mo sa tatay mo dito sa lupa, dito sa Pilipinas. Wag mo muna yun isipin. Ang tingnan natin is yung kung ano yung gusto o disenyo ng Panginoon sa mga tatay sa kabuuan ng mundo. And makikita po natin ito sa Bible. Meron po tayong pag-uusapan na tatlong karakteristik ng isang biblical na tatay. I believe, mga kapatid, ang mga bagay sa ating paligid, ang mga lumikha ng mga gamit na meron tayo ngayon sa paligid, meron silang disenyo na pagkakagamit sa mga bagay na yan. Pwede yan gamitin sa ibang bagay, pero kung gagamitin mo dun sa hindi naman sa kanya dinesign na gamitin siya, pwede pong masira. Example na lang po, itong cellphone ko. Ginagamit natin yung cellphone natin sa pang-text, sa mga calls natin, pang-picture, pang-take down notes. Pero kung gagamitin ko itong pamato sa tumbang preso, anong tingin niyong mangyayari sa cellphone? Masisira. Pero pwede kong gamitin pamato, tama? Pwede. Pero makikita nyo, dahil hindi siya designed sa bagay na yon, pwede tuloy magkaroon ng pagkakasira. Ganon din po, kung walang three characteristics na ito, yung mga gustong maging tatay, yung mga tatay, magkakaroon po talaga ng broken family. At magkakaroon din talaga ng broken generation. At gusto po natin mag-start sa generation natin ngayon na magkaroon ng paggaling sa ating bayang Pilipinas. Amen? Amen po ba? Sino sa inyo, gusto nyo, pangarap nyo, wala nang mabuhay na galing sila sa broken family. Talagang full, healed by the presence of God. Amen? So kailangan, una daw sa lahat, ang characteristic na dapat daw taglayin ng mga tatay is number one, dapat daw po ay maging isang priest. Sabihin nga natin, priest. Yung mga tatay, nagulat ako ngayon, huh? Pastor, magpapari ako? Ano yan? Ba't magpapari ako? Hindi po, ano? So kapag sinabi ko pong priest dito, sa Bible po, wag niyo isipin na ang priest hindi nag-aasawa. Kasi in the Old Testament, mga kapatid, ang mga priest po ay nag-aasawa rin sila. Ano po? Meron silang mga anak. Pero kaya sila tinawag na priest, primarily, next slide please, dahil sila po yung naglalapit ng mga tao sa Diyos. Noon po, ang feeling ng mga tao, ang Diyos, hindi nasa lahat ng dako. Parang exclusive lang siya, nasa isang lugar lang siya, nasa temple lang siya, nasa church lang siya, nasa isang building lang siya. And ngayon, yung mga taong lalapit sa Diyos, sila yung naghihikayat sa mga taong ito na makalapit sa presensya ng Diyos at that time. Now, pag sinabi pong priest na ito sa kapanahunan natin, hindi na po yung katulad noon. Ano?
Kung hindi, ang ibig ko sabihin po dito is, tayo pong mga tatay o lalaki na nandito, kailangan tayo yung maglapit sa ating pamilya sa presensya ng Diyos. Alam niyo daw po, ang sabi, 74% na mga tao na nai-invite sa church na tatay ang nagdala, 74% sa kanila yung napagwawagian yung buong pamilya sa Panginoon. It's a big chance pala kapag yung tatay yung nagdadala ng pamilya kay Lord. So, meron talagang authority ang tatay pagdating sa kanyang family. And alam niyo po, sa kapanahunan din natin ngayon, kailangan natin ng mga tao na magtataguyod, magbibigay ng torch sa next generation. Dahil sa kapanahunan po natin ngayon, hindi na po utos ng Diyos ang sinusunod ng marami, kundi sarili na natin na mga tama, pag-iisip, o kaya iniisip natin na mga logical or reasonable yung mga iniisip na natin. Pero sa totoo lang, pag inanalyze natin maigi, hindi naman talaga naayon sa kagustuhan ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, mga kapatid, ang sabi po dito ganito, itanim nyo sa puso nyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo. Pwede bang pakisabi sa kaliwa at kanan mo, itanim mo? Kailangan pag sinabing tinanim, hindi yan yung mawawala sa iyong isip at puso. Nandiyan dapat yan. At hindi po natapos dun yung verse na ating babasahin. Pagdating ng verse 7, ang sabi po, ituro nyo yon sa mga anak nyo. Ibig sabihin, ang utos ng Panginoon, ang Bible, ang Word of God, hindi dapat ikaw lang yung nakakaalam. Hindi dapat ikaw lang yung natataniman ng salita ng Diyos. Kasama na rin daw dapat dito yung mga anak mo. In short, the next generation. At ang sabi, sabihin nyo sa kanila, kahit nasa bahay kayo o naglalakad sa daan, kahit matutulog na, o kaya naman, paggising nyo sa umaga. Mga kapatid, how many times siguro kaya sa ating mga buhay na ang nakukwento natin hindi ang Panginoon? Ilang beses kaya na nakikipag-usap tayo sa mga miyembro ng pamilya natin na hindi natin nakukwento si God or any story sa Bible. Huwag tayo po magulat kung bakit maraming generation ngayon is nagiging sobrang liberal talaga. Maraming sex partners, sexual partners, okay lang yung abortion, okay lang yung mga iba't ibang kasalanan. Huwag tayong magulat doon. Dahil bakit? Marami kasi sa atin, pwedeng we are a Christian nation, pero the teachings of Christ, hindi naman natin sinishare sa kanila, sa next generation. Mas matapang pa mag-share, yung nag-share ng kasalanan. Mas matapang pang magsalita, yung mura yung lumalabas sa bibig nila. That is why sometimes, meron pong akong experience, meron tayong hinatid pa uwi, nakapatiran sa isang satellite church natin. Then, hindi ko po sinasadya yun, hindi ko rin kasi nakita. Meron palang malalim na lubak dun sa daanan. Talagang napaganon kami lahat. Yung bata, 4 years old pa lang siya. Biglang nagmura po siya talaga. Ang lutong. At alam niyo po, biglang yung nanay tinakpan yung bibig ng anak. Sabi niya, uy, masama yan, si pastor nandito. Sabing ganun. No? Pero alam ko po yun, alam nating lahat, saan kaya nakuha ng bata yon? Saan? Sa kanyang magulang. Sa mga taong lagi niyang kasama.
Dito natin makikita mga kapatid kung bakit huwag tayo magtataka, mas lalong sumasama ang mga nasa bibig ng mga tao kasi kung anong naririnig ng bata, ginagawa rin nila. Kaya anong naririnig ng mga tao sa iyo? Naririnig ba nila ang mga bagay na maka-Diyos, na maglalapit sa kanila lalo sa Diyos? O makapaglalayo sa kanila sa Diyos? Yung makapagpo-promote ba ng hate? O yung makapagpo-promote ng love? Amen? Sa mga lalaki nandito, kaway-kaway mga lalaki, come on. Kaway-kaway mga lalaki. Alam niyo po, ang una nating responsibility ay ang ating relationship sa Diyos. Relationship natin sa Diyos. Kamusta ba yung relasyon natin sa Diyos? Because in the Bible, napaka-important po, lalo na sa mga tao, sa mga parents, na meron silang maayos na relasyon sa Diyos. Kasi dito nakabatay kung anong mangyayari sa next generation. Alam niyo po, kung hindi ako nakukwentuhan ng aking mga magulang ng mga bagay tungkol sa Bible, I believe, tingin ko rin po, hindi po ako tatanggap sa ating Panginoong Jesus. It's because lagi lang nila ako nakukwentuhan ng mga stories in the Bible, kaya rin ako na-curious kung totoo ba talaga ang Diyos at kung sino ba ang pinaglilingkuran ng mga magulang ko. Ang mga tao po, mafe-feel natin kung talagang in love sila sa isang bagay, talagang doon umiikot yung pag-iisip at puso nila kapag meron sila laging nakukwento tungkol sa bagay na yon. Halimbawa, meron kang friend. Sino dito may friend na lagi na lang niya kapag kayo magmi-meet, yung problema niya na lang sa bahay yung nasi-share niya. O kaya, yung break-up nila ng boyfriend niya, yun lagi yung nasi-share niya. Kasi bakit? Doon umiikot kasi yung puso niya, yung isipan niya lagi. Yung emotion niya doon lagi. Pero kung meron kang taong naririnig mo lagi ay tungkol sa Diyos, experience niya, the Word of God, the Bible, yung preaching ng Sunday, yun yung nasi-share niya, ano nangyayari? Nako-curious ka, doon ka nai-inspire. Amen? And we cannot inspire kung tayo rin hindi tayo inspired. Pwedeng expired na tayo. Hindi lang natin alam. Kailangan ng next generation natin na magkaroon talaga sila ng totoong relasyon sa Diyos. Amen? Sa mga single po na lalaki dito, sino mga single na lalaki naman dito, kaway-kaway? Umamin na kayo. Tumitingin yung mga babae dyan, ay, single pala si ano. Remember ito single men, wag nating hintayin na makasal tayo bago tayo mag-lead spiritually. Kasi yung iba hinihintay, kailangan makasal muna ako, pas, bago ako talaga maging active kay Lord. Magkaroon muna ako ng relationship, pas, bago talaga ako maging 100% kay Lord. Alam niyo po, kung hindi natin kaya i-lead yung sarili natin spiritually, may hirapan tayong i-lead yung pamilya natin sa Panginoon. Kaya sarili pa lang natin, hindi natin kayang dalhin sa church, hindi natin kayang madisiplinang umatin lagi, magbasa ng Bible, mag-pray, magbukas ng ating mga devotions, at marami pang iba, how much more kung magli-lead ka ng isang family. That is why kung gusto mo na maging biblical na tatay, amen, yung merong impact, positive impact sa mundo, kailangan magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos. Amen? May kausap ba ako ngayong gabing ito? Ngayong hapon na ito. At sa mga single na mga babae, kaway-kaway naman. Woo! Uy, walang single, lahat kayo married. Sino mga single na babae? Come on, taas kamay, taas kamay. Kayo mahiya, taas. 1, 2, 3, go. May mga putok ba kayo?
Come on, 1, 2, 3, go! Ba't nahihirapan kayo? Anong meron? O bibigyan ng pera yung magtataas ng kamay. Tara nyo, pag pera, dun kayo Walang masama kung unahin natin yung attractiveness para sa atin. Walang masama. Pero this time, dahil biblical yung ating pinag-uusapan, pwede kasing, attracted ka sa kanya, kaya lang, pwede kasing yung isang tao maglayo naman sa'yo sa Diyos. Attracted ka, pero baka naman masira lalo yung pamilya mo. Yung iniisip mo na maayos, maging wasak. And that is why, ang gusto natin is, dapat kung ano yung gusto ng Panginoon. Ano yun? Yung lalaki na maglalapit lalo sa atin sa Diyos. Hindi yung maglalayo sa atin sa Kanya. Amen? May kausap ba akong mga babae dito? Amen? Seryoso kayong lahat Pastor naman, gusto ko pa rin, gwapo. Mga kapatid, madaling baguhin yung itsura, pero puso mahirap. Di ba ngayon, nauoperahan na, napapatangos yung ilong, napapakinis yung muka. Pero paano kung yung puso malayo sa Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, next slide please, kailangan subject muna tayo sa authority ng Diyos. Sinasabi ko nga ito lagi, He must be Lord of all. Diyos siya lagi, Panginoon natin siya sa lahat ng area ng buhay natin. Hindi kapag Sunday lang, tapos Monday to Friday, hindi na siya Lord ng buhay natin, nakalimutan na natin siya. Saturday, doon ka lang hihingi ng tawad para Sunday, nasa church ka ulit. Hindi po ganon. Diyos natin ang Panginoon, in and out of the church, amen? Sa loob at labas ng bahay, sa loob at labas ng mga trabaho at eskwelahan natin. Kung Lord of all natin siya, mga kapatid, ibig sabihin, kahit sa relationship natin, ang Diyos, kung ano yung kagustuhan niya, yun yung masunod. Kailangan, kahit sa babae, mga lalaki na nandito, gustuhin natin yung mga tao rin na maglalapit sa atin talaga sa Diyos. Hindi magpapalayo sa atin sa Kanya. Hindi yung mahihirapan ka pa na dalhin siya sa church. Hindi yung mahihirapan ka pa na pahirapan pa kayo, hilahan pa kayo sa isa't isa. Imbis na hilahan pataas, hilahan pababa pa kayo. Hindi pwedeng ganun. Amen? Because a biblical father is a priest. Ang priest po muli ay ano nga po yun? Naglalapit ng mga tao sa Diyos. Ilalapit mo yung family mo, yung partner mo kay God. And number 2, kung una ay priest, pangalawang P, dapat daw po maging provider. Sabihin nga natin yung word na yon, provider. Sino sa inyo mahilig magbigay? Gustong magbigay. Wala ako naririnig na amen. Mukhang nahihirapan talaga magbigay. Pero alam niyo po, ang pagiging provider, kung ikaw ay leader, kapag babasahin po natin ang Bible, tumutukoy po talaga yon sa pagpo-provide sa lahat ng kanyang nasasakupan. In a setting po ng isang family, in the Bible, ang lalaki po talaga yung nag-work dahil ang lalaki po, dinisenyo ng Panginoon ang katawan niya, talagang magtrabaho na talagang pangpaguran, pang-gyman yan, ganyan, pangpawisan. Yun talaga yung ang design ng Panginoon .
wala naman po tayong problema pagdating sa babae kung meron nagwo-workout, kung meron parang tumayo ka ng lalaki rin sa iyong pamilya kasi yung lalaki hindi nagpapakalalaki. Pero ito po yung disenyo ng Panginoon. Doon po sa isang Facebook page na kilalang kilala, kina Richard Poon, tsaka nakalimutan ko yung pangalan ng asawa niya, letter M yun, Maricar. Alam niyo po, marami nag-message sa kanila doon sa Facebook page nila. Sabi nila, pagod na po ako magtrabaho, yung asawa kong lalaki ayaw magtrabaho. Makikita natin na yung yung design talaga ni God is magkaiba. Hindi talaga equal yung lalaki at babae, pero they are complementary. Ano ibig sabihin nun? May mga nagagawa yung lalaki na hindi kayang gawin ng babae at may nagagawa yung babae na hindi kayang gawin ng lalaki. Hindi naman totally hindi kaya, pero hindi sila designed for it. Kaya medyo nahihirapan. Ngayon, si Adam sa Bible, pag tinignan natin siya sa Genesis chapter 2, of course, nung kinreate siya ni God, napaka-interesting po mga kapatid, na una sa lahat, bago siya maging husband, bago siya maging father, bago rin si Eve kinreate ni God sa Genesis chapter 2, hinanda muna siya ni God na maging totoong lalaki. Ano yung maging totoong lalaki? Na meron siyang maging responsibility. At tignan niyo po ang sabi ng verse 15 sa Genesis chapter 2. And gusto ko po basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Please, malakas na boses. Tapos, nilagay ni Lord God ang tao sa Garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sa English, tignan niyo po nakalagay, to work it and take care of it. Yun munang first half. Yung to work it o para bungkalin, para magtrabaho. Alam niyo po, dito natin makikita sa verse na ito, na bago pala maging husband, bago pala talaga maging father ang isang lalaki, next slide please, pakita natin sa kanila, ang responsibility ay nauuna. Hindi po yan yung kailangan magkaroon muna ng asawang babae or ng partner bago ka matuto pala sa responsibility. Kung hindi kailangan, matuto ka muna maging responsible. Tinatanong ko nga kahapon yung mga kapatiran natin sa Cabuyao, Laguna. Sabi ko, paano nga ba tayo makakapag-provide sa ating mga family? Sabi ni nanay, kailangan magtrabaho. Amen? Ang pera hindi bumabagsak sa ating mga kamay na lang nang wala tayong ginagawa. Kailangan meron kang gagawin. To provide for your family, kailangan meron kang itatanim. Kailangan meron kang gagawin. Kailangan pala kikilos ka. Kailangan mapapagod ka rin. May time sa pagtatanim mo, sabi nga nila, magtanim ay di biro, maghapong nakatayo, di man lang makaupo. Mahirap ang pagtatanim. It takes work. Sino sa inyo dito, yung parang feeling nyo minsan, nalulungkot nga kayo sa kinikita nyo. Dahil bakit? Biruin nyo, 8 hours a day. 21 days sa loob ng isang buwan. Tapos parang ang bilis nung sahod mo. Worth it pa kaya yung lahat ng tinrabaho mo na yon? But let me tell you kapatid, yung ginagawa natin na lahat na yon, na trabaho, it is for our family. Bakit? Dahil tayo ay responsable. Amen? Responsable tayo to provide for our family. Now, hindi po lahat ng mga provision ay pera-pera lang o kailangan lagi pera. Ewan ko po, kung alam nyo na,
na ang una na world's first trillionaire ay si, pakita nga natin, Elon Musk. Kilala nyo? Pero tandaan natin to. Next slide please. Ang Father in heaven mo, mas mayaman sa Kanya pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kahit mayaman siya, come on, sabi mo, kahit mas mayaman si Elon Musk, mas mayaman ang Diyos ko. Kasi bakit? Hindi lang po kasi yan sa pera. Ang mundo natin, hindi pera-pera lang talaga. Kung pera lang ang makakapag-solve ng lahat ng problema sa mundo, na-solve na ang mga problema. Pero sa dinami-dami ng pera sa mundo, hindi pa rin nasusolve, hindi nakakapag-solve ang pera. Amen? Only Jesus can solve every problem. And meron siyang mga taong kailangang gamitin na willing na ibigay ang kanilang buhay sa Kanya. Para sa ganon, ang lahat ng mga tao sa mundo magkaroon talaga ng maayos na pamumuhay. Now, pwede daw po na inaakala natin na sa pera lang umiikot daw ang pagiging tatay. Now, sa totoo lang po, may time na hindi naman pera ang kailangan. May time na may iba tayo talagang need. Affection, may nakikinig din sa atin, may talagang nagbibigay sa atin ng presence nila. It's not about money. And ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, alam niya hindi lang naman ang need natin ay pera, trabaho, hindi lang yun eh. I remember, itong Philippians chapter 4 verse 19, sinabi ito ni Paul sa mga lahat ng nagsusupport sa church at that time. Pag nagbigay ka sa mga nagsusupport, sa mga mission sa church, sa mga manggagawa sa Panginoon, ang sabi niya, tinan nyo, no, katulad ng kinanta natin kanina. Ano yon? He is the same God. Ang sabi po, tinan nyo, and the same God, ang Diyos na ito, na ating pinaglilingkuran, na hindi nagbabago. Ano daw? Sa kanya mismo naranasan ni Paul kung ano yung mahirap, maging mayaman. Ang sabi niya ngayon, ito no, will supply all your needs. Hindi sinabi ni Paul na kung ano yung tinulong niyo sa akin sa ministry, yan din babalik sa inyo. Kasi Paul knows, hindi umiikot sa pera ang buhay ng mga tao. May iba't ibang needs yan. Amen? May iba't ibang needs ang bawat isa sa atin. Some of us, may need tayo, peace. Marami kang pera, wala ka namang kapayapaan. Di ka makatulog, ang hirap. Fulfilled ka sa ibang bagay, pero parang may kulang pa din. Tandaan natin, the Lord can only fill everything. Amen? Siya lang makakapagbigay ng contentment sa ating mga puso. Sabi nga, next slide, a wealthy man can still be a poor provider. Hindi ko po alam kung anong context ng sino man sa atin dito, anumang family background po ninyo, pero po pwede nagsusupport yung asawa mo or ex-husband mo sa'yo, yung tatay mo sa'yo, ng pera. Bibigay siya. Pero tandaan natin na yung pagpo-provide, hindi yan umiikot sa pera. More than the money. Ang pagiging tatay, hindi yan yung binigay ko na yung pera, okay na, tapos na pagiging tatay ko.
Ewan kung kilala nyo tong taong ito. Kilala nyo kaya tong picture na to? Kilala nyo yan? Sino yan? Si Steve Jobs, no? Actually, famous to na na-report ng CNN yung kanyang biography, autobiography. And pinasulat niya yung autobiography niya. At tinanong sa isang interview kay Walter Isaacson, bakit hinayaan niya na gusto ni Steve Jobs na magpagawa ng autobiography niya. Ang sabi po ni Steve Jobs, next slide please. Ang sabi ni Steve Jobs, tara niyo I wanted my kids to know me. I wasn't always there for them. And I wanted them to know why and to understand what I did. So pwede pala yun, ano? Mayaman tong taong ito, siya yung naging CEO ng Apple Computers, nag-invent ng iba't ibang mga gadgets na sikat ngayon tulad ng iPhone. Pero, pwede pa lang sa success nila sa likod, pagdating sa kanilang family, hindi pala okay. Successful sa business, nakalimutan yung family. Pero yung sabi, I wanted my kids to know me. Di pala siya kilala. Just imagine, yung mga anak niya na lalaki na walang tatay. And pwede pala yun. May pera ka, you're providing money, next slide, pero walang attention. And some of us, dahil meron na tayong pera, ang gusto na lang natin, attention eh. Yung may present sa ating buhay na makikinig sa atin. Yung tayo yung pipiliin in times na talagang meron tayong gustong i-open na problema. Pwede daw po rin na meron tayong bahay or house, pero wala tayong tahanan. Alam niyo kaibahan ng bahay at saka tahanan? Anyone? Tira niyo, kapag halimbawa ang bata umiiyak, ang baby umiiyak, ano sinasabi? Tahana. Bakit? Ang tahanan or home, dyan yung merong kapayapaan. Ang bahay, pwedeng isang structure lang yan, tinitirhan ng maraming tao, but doesn't necessarily mean magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kaya pwedeng ang laki ng bahay mo, hindi naman tahanan yan. Pwedeng may bahay kayong maganda, hindi naman tahanan para sa mga taong nandoon. And ano nga ba ang purpose ng bawat isa sa atin? In the Bible, Jesus was questioned sa greatest commands. And sabi niya, to love God and to love people, sabi ng mga tao sa kanya. Sabi niya, yun yung gawin niyo. Kasi bakit? Yun yung purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. To love God and to love people. If we love yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang yan sa pera. Kasi more than money, pwede ka pang magbigay o mag-provide ng attention mo, ng presence mo. Amen? Amen po ba? Kaya, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, huwag tayo magtaka kung bakit meron talaga silang deep hatred, meron silang scars pagdating sa magulang nila. Pwedeng may pagkain sa harapan, pero wala namang nararamdamang pagmamahal. And gusto natin, mabalanse yun. May pagkain na, meron pang pagmamahal. Hindi tayo yung parang, hindi, kailangan pagmamahal lang, walang pagkain. Hindi pwede yun. Kailangan may pagkain at merong pagmamahal. Bakit? Ang pagpa-provide is a holistic thing. Pag sinabing holistic,
Hindi po ito isang aspeto lang. Lahat ng aspeto to ng buhay. Hindi pera lang. Kailangan po, mga single men na nandito, kung gusto nyong maging tatay, kailangan ng pamilya ng isang responsableng tatay. Pag sinabing responsableng tatay, hindi lang nagpo-provide ng pera. Yung presensya niya rin nandoon sa kanila. Amen? In your victories, yung tatay mo nandiyan dyan. Sa mga down moments mo, pinapakinggan ka rin niya. Amen? At para sa single women, muli, kaway naman mga single women. Parang awa nyo na. Come on. Ayan, praise God, naawa din. Pakasalan mo, yung proven na yung character niya. At kung paano siya talaga maging responsible sa mga bagay-bagay. Okay, picture mo muna. Ayan. Baka may sesendan kayo, picturean nyo na. Dali, picturean nyo na. O ganito daw, sabi ni pastor. Kailangan natin, yung mga proven na yung character, hindi yung malalaman mo pa lang, pag magkasama na kayo, natatanong mo na rin sa kaibigan niya, sa family niya. Amen? Kasi kawawa, yung bubuuin yung family. Kung hindi ka responsable sa sarili mong pamilya. Ano yung number 1? Kailangan daw, ano yung letter P? Unang-una, priest. Pangalawa, provider. Number 3 is this. Pakita natin, dapat daw, protector. Priest, provider, protector. Come on, say it with me one more time. Priest, provider, protector. Yan ang dapat na meron na karakteristik ang isang tatay. Hindi lang siya basta priest na naglalapit ng kanyang pamilya kay God, siya rin ay provider. Hindi lang provider ng pera, provider din sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang family. At ito rin yung last, but not the least, is protector. Mga kapatid, kung ako tatanungin nyo, at mabubuhay tayo 2,000 years ago, noong una pong panahon, kaya talaga ang mga lalaki po yung merong authority pagdating sa lupa, sa bahay, kasi sila po yung nagiging protector ng mga tahanan. Oo, ang mga babae, may kanya-kanya silang strengths and weaknesses. Pero alam po natin, boxing na lang, babae sa lalaki. Alam na natin kagad unfair, kasi bakit mas mataas yung testosterone levels ng lalaki kesa sa babae. At yung lakas din ng lalaki, iba talaga sa lakas ng babae. Kung halimbawa, kukuha ka na lang ng bodyguard mo, I'm sure ang kukunin mo lalaki at hindi babae. Yun talagang mapoprotektahan ka 2,000 years ago, I'm sure lalaki yung kukunin mo. And ito yung concept, mga kapatid, ng pagiging tatay nung unang panahon. Hindi po ito parang discrimination sa mga babae. Hindi po. Actually, iniisip lang kasi natin, kapag ang isang tao ay leader, parang sasakalin niya na lahat ng mga nasa ilalim niya. Hindi po ganon ang concept nung unang panahon. Actually, kapag ikaw yung leader, dapat ikaw yung magpo-provide, ikaw yung magpo-protect. Tingnan nyo na lang, kahit sa jungle, kung sino yung leader ng mga lion, sila yung haharap dun sa malalakas sa ibang mga klase ng hayop. Tas yung the rest, sila yung magtatago. Bakit? Kasi ang leader, sila yung mga protector.
And ang sabi, tinan nyo, pinrepare si Adam in Genesis chapter 2 bago ibigay si Eve or bago maging husband or father si Adam. Ang sabi ni Lord sa kanya, tinan nyo sabi, alagaan ito. Or in English, sabay-sabay natin basahin, take care of it. Bakit? Kasi kailangan maging protector ka. Matutunan mong alagaan kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, yung idea daw po ng itong alagaan na ito sa Hebrew, na original na pagkakasulat sa kanya, kasama daw dito yung guarding, watching over, tinitignan mo kung anong pangailangan nila, anong need nila, anong dapat gawin. Kahit nasa malayo sila, nagbabantay ka. Protecting. At ito yung unang assignment ni Adam sa garden. Pero, nung nag-arrive yung serpent, and alam natin yung story na to, mga kapatid, sa garden, nag-arrive yung serpent, si Adam, naging passive. Hindi siya naging on guard. And ito yung naging unang failure ng tao nung time na yon. Minsan, iniisip kasi natin kapag protection, ibig sabihin lalaban. Tama ba? Yun yung iniisip natin lagi. Pag protektahan mo, sino ba yun? Aawayin ko yun. Pero nakalimutan natin na ang ibig sabihin ng protection, responsibility po yan. Na ano? Bantayan mo yung katotohanan. Ano ba yung totoo? May kasinungalingan ba sa family mo? Nagbabanggitan ba sila ng kasinungalingan sa isa't isa? May mga nababanggit ba ibang tao sa kanila para masira yung family mo? Ikaw yung magbabantay. Sasabihin mo sa anak mo, sa asawa mo, wag mo yan pakinggan kasi kailangan mong mag-ingat dyan. Ikaw yung tagapagbantay ng katotohanan. Ano pa? You are guarding purity. Alam niyo po, kaya nag-fail si Adam? Kasi hindi siya malapit kay Eve at that time. Pero marami, pwedeng absent ka sa kanila spiritually. Nakakalimutan mong ipag-pray, nakakalimutan mo silang ilapit kay Lord, nakakalimutan mo rin silang i-guide, paalalahanan sa mga spiritual din na bagay, sa utos ng Panginoon. Nakakalimutan natin yun. And pwede rin po, di natin sila naiingatan sa kanilang unity. Pagkakaisa. Pwede nag-aaway-away na tayo pa nagiging sanhi nung bagay na yon na pinag-aawayan. And the home, yung peace ng iyong family. Sabi nga di ba? Protect your peace. Kailangan protektahan mo. Kasi kung hindi, pwedeng masira ang iyong pamilya. And meron akong alam na gustong sumira ng mga pamilya. Gustong sumira ng mga buhay. The enemy comes to steal, to kill, and destroy. Hindi yun yung gusto ng Panginoon na masira yung family natin. Hindi yun gusto ng Panginoon na masira yung magandang relationship natin. Hindi gusto ng Panginoon yon na hindi maging payapa ang buhay mo. Because He is the Prince of Peace. Amen? Kung siya yung Prince of Peace, ikaw yung nagpo-promote ng peace in your family. Kaya sa mga nagbabalak maging tatay dito, kaway-kaway mga single na lalaki, wala na nagtataas, nahihiya na.
Pastor naman, sasabihan na naman kami. Ito lang po sasabihin ko sa inyo, no? Next slide please. Man up. Man up, wag playboy. Wag manloloko. Kung nakakita ka dyan sa katabi mo, single yan na lalaki, sabi mo, wag playboy ha. Wag manloloko. Alam niyo po, sa Bible, dito natin makikita yung genuineness ng tao. Na hindi ito basta gawa-gawa at sinusugarcoat lang. Kung ako tatanungin nyo, masusulat yung pangalan ko sa Bible, gugustuhin ko nga na tanggalin, maaari yung mga di magagandang part ng buhay ko eh. Pero napaka-interesting, mga kapatid. Napakarami sa mga famous na kilala nating tatay sa Bible, hindi sila nag-succeed at hindi po sila good example ng pagiging husband or father. I believe kung tayo ay may wisdom, tanong mo katabi mo, may wisdom ka ba? Ano ibig sabihin ng pastor? Pag sinabing may wisdom, matututo ka sa mali ng iba. Hindi mo yung hintayin pang mangyari sa'yo, yun nangyari sa kanila para ka matuto. Amen? So, parang sa apoy. Ay, di ako naniniwalang mainit yung apoy na masusunog yung kamay ko dyan. Kaya ako rin muna, kailangan kong maranasan. Hindi po ganon. Ang may wisdom, natutunan natin, nag-fail sila, may kukunin tayo, okay, may mga bagay pala akong hindi ko na dapat gawin ngayon. Amen? And in the Bible, famous fathers in Scripture failed. And kaya, isa rin to sa napapabilib ako, kasi talagang pinakita how they failed. Sa kanilang relationship, sa kanilang family, sa Adam, na pag-usapan na natin kanina, failed. Kasi hinayaan niya na magkasala si Eve kay God at naapektuhan din siya dun. Siya rin. Imbis tuloy na mapalapit sila sa Panginoon, napalayo sila. Hindi niya naprotektahan ang kanyang partner, ang kanilang relationship sa Panginoon. Sa Abraham, mga kapatid, maganda yung buhay ni Abraham, pero dahil di siya makapaghintay, nagkaroon po siya ng Ishmael na isang anak. At hanggang ngayon, kaya rin po merong enmity sa mga descendants ni Ishmael at descendants ni Isaac dahil yun sa sin din ni Abraham na lack of trust kay God. Pangako ni Lord, magkakaroon siya ng anak kay Sarah eh. Pero kumuha pa siya, pinakinggan niya yung advice sa kanya na kumuha siya ng isa pang babae para magkaroon siya ng anak. Ano pa? Si Jacob failed. Bakit? Di niya nabantayan yung anak niyang babae na si Dina. Sorry po sa word, trigger warning, R-word, na-rape po si Dina, yung anak ni Jacob sa Bible. Ayaw natin mangyari yun sa kung sino mang mahal natin sa buhay. Amen? Pero may naging kapabayaan din si Jacob sa bagay na yun. Nakalimutan niyang protektahan, masyado siyang umasa sa mga anak niya na lalaki, nakalimutan niyang protektahan ang anak niyang babae. Si David, he also failed. Hindi rin po, kahit si David, giant slayer siya ha. Sino dito napapabilib, di ba? Napapatumbahan niya si Goliath, grabe. Pero, ito naman, ang problema sa kanya, yung kanyang mga anak, nagkaroon ng incest. Tapos yung anak niya rin, na si Absalom, pinagpapatay yung ibang mga anak niya. Tapos yung ibang mga concubines niya, kinuha ni Absalom. Pinahiya in public. Tapos gusto rin patayin si David. Si
Si David, actually, wala siyang magandang relationship sa anak niyang si Absalom. Hindi siya nagkaroon ng maayos na relasyon sa anak niya. Even great men sa Bible failed pagdating sa pagiging tatay nila sa kanilang family. Kaya hindi po pala biro ang pagiging tatay. Hindi biro na ikaw ay mangalaga ng isang pamilya. Imagine niyo, Adam failed, Abraham failed, Jacob failed, David failed sa larangan ng mga yon. Paano na tayo? This is where actually Jesus comes in. Dito papasok si Jesus sa ating mga buhay. Next slide please. Kasi merong nag-iisang hindi siya nag-fail. Amen? He will never fail. Our God is the same God, amen, na pinag-uusapan natin in the Bible, and He will never fail. Si Jesus po yung naging priest para sa atin. Siya yung naglapit sa atin sa Diyos Ama para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Si Jesus yung naging provider para sa atin. Nagbigay siya ng biyaya sa atin, ng pagpapatawad sa atin, at ng eternal life. To those who believes in Him, wag daw mag-perish but have everlasting or eternal life. It is the life Jesus provided. And si Jesus din po, siya yung naging protector natin. Sabi niya nga He laid down His life for the sheep. In the book of Psalms. Ganon ang ating Panginoon sa ating mga buhay. He is our priest, our provider, and protector. Kaya ako nafe-feel mo bilang isang tatay, Pastor, parang I failed ata sa pagiging priest, provider, protector. Let me tell you, kailangan natin si Jesus. Kung si Jesus, yung maghahari sa ating buhay, yung ginawa niya bilang priest, bilang provider, bilang protector, magsisimula sa ating mga buhay ngayon. Amen? And that is why we need Jesus in our life. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Amen? Yung mga famous names na nabanggit natin kanina, they all failed. Pero kapag sumama si Jesus sa ating buhay, ano mangyayari? Magagawa natin maging biblical na tatay. Amen? Let us approach God this afternoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo, closing message natin, sa mga lalaki po na nandito or naghahanap kayo ng biblical man, sa mga babae na nandito. When we become that kind of man, ang mga family, they will flourish. Ang church natin, mag-grow stronger kasi yung family nila, dinadala nila kay God. Di sila pumapayag, yung anak nila, di dadalo, hindi kasama. At yung next generation, blessed ng Panginoon. Sino dito gusto mong makita ang buong Pilipinas lalapit sa Diyos? Na hindi na yung next generation ng mga politicians natin mga corrupt. Kasi bakit? Yung next generation kasi may totoong takot na sa Diyos. Amen? Tayo ay lumapit sa Panginoon. Pwede kapatid, you are that person na longing ka na magkaroon ng relationship, longing kang mag-asawa in the future. Why not this afternoon pray na ilid ka ni God sa tamang tao at sa perfect plan niya sa iyong buhay. Huwag ka niya dalhin sa hindi priest, provider, and protector. Na maranasan ng future family mo. Hindi yung broken family,
kundi a family that is full in Christ. And kung kayo rin yon, mga lalaki na nandito, gusto mo maging tatay in the future, I pray, simula sa araw na ito, kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Gawin ka niya bilang priest, provider, and protector of your future family. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's sing that song one more time. The same God. Come on, si Jesus yung kailangan natin. Make it a prayer. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Continue to lift up your hands kay God. Siya yung kailangan natin sa ating mga buhay. Kung ikaw kapatid, hindi mo na-feel yung love ng isang father, ng isang biblical father, meron tayong Diyos na mapagmahal sa atin. John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world." Ganon yung pagmamahal ng Diyos Ama sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal na mahal ka ng Ama natin sa langit. Hindi niya niloob talaga o hindi niya gusto yung mga negatibong bagay sa iyong buhay. It's a result of man's choice. But this time, para sa future ng ating mga pamilya, kailangan mag-decide tayo ngayon
sino yung ating susundan? Sino yung susundan ng mga anak mo? Sino yung susundan ng next generation? Lord, we believe sa hapon na ito, may mga kanya-kanyang pangailangan ng bawat isa sa amin. Just like what we've heard, Lord, Ikaw yung priest namin, naglapit sa amin sa Ama. Lord, we believe that You are our provider as well. Batid niyo, Lord, yung pangailangan ng mga bawat isa sa kanila, Lord. Nakataas ang mga kamay ngayon. Batid niyo lahat, Lord, yung mga may pangailangang financial. Lord, kayo yung tutulong sa kanila na magkaroon ng trabaho sila, na maayos, na makakapag-provide sila sa kanilang family. Lord, kayo yung makakatulong sa kanila na magkaroon sila ng opportunity sa mga career na gusto nilang tahakin. Lord, right now, we believe na gagamit kayo rin ng mga tao to help them succeed sa kanilang pag-aaral, at ganun din, Lord, sa ibang aspeto ng kanilang mga buhay. Some of them, Lord, nangangailangan ng peace na nagmumula sa iyo. And some of them, Lord, gusto nila ng healing na nagmumula sa iyo, Lord. Gusto nila, Lord, na merong mangyari sa kanilang buhay starting today. And just like that song, Lord, we know kung paano ka kumilos noon, kaya mong kumilos ngayon. Lord, thank you because You're doing something. You heal your children now. You are the same. Come on, sing this song for the last time. You are the same. Rich. You are the same. You are the same God. 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 You are a healer then. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same God. You are your children then. You hear your children now. You are the same God. You are the same You're provided. God. You are the prayer stop then, and You will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. Moving power then. God moving power now. You are the same God. You are the same God. Oh God, I need You. Oh God, my God, I need You now. How I need You now. Oh rock of ages, I'm standing on Your faithfulness. Oh, Your faithfulness. Come on, let's give Jesus the best clap of praise ngayong hapon na ito. Siya yung priest natin, siya yung greatest provider natin. Amen? He is the greatest protector na meron tayo. Come on, one more time, let's shout the name of Jesus!